Bilang ng walang trabaho na bawasan sa buwan ng Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. Paglalagay ng price cap sa ilang commodities gaya ng baboy at carrots pinag-aaralan na ng Department of Agriculture. Ilang delegasyon mula sa ASEAN countries nagsisimula ng dumating sa Cebu. Dating Pangulong Rodrigo Duterte walang alam tungkol sa kinakaharap ngayong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Project Freedom ng Estados Unidos pansamantalang ipinahinto ni US President Donald Trump. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. 7 lugar sa bansa ang makararanas ng Danger Level Heat Index ngayong araw batay sa Heat Index Forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa. Pinakamainit sa Tacloban City, Leyte na maaaring umabot ng 45 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman ang maaaring maranasang init sa Cuyo, Palawan at La Granja, La Carlota, Negros Oriental. 42 degrees Celsius naman ang mararanasang init sa Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Virac, Catanduanes at Iloilo City. Pinag-iingat ang publiko sa mga heat-related illnesses. Pangunahin na ang heat stroke. Bahagyang nabawasan ang bilang ng mga walang trabaho noong buwan ng Marso kumpara noong buwan ng Pebrero batay sa bagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nitong Marso, nasa 5% ang unemployment rate habang noong Pebrero ay umabot ito sa 5.1%. Gayunman, kahit bahagyang bumaba, mas mataas pa rin ang numerong ito kumpara sa 3.9% unemployment rate noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Pumalo sa 7.2% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Abril ngayong taon. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority o PSA, pangunahing dahilan ng labis na pagbilis ng inflation ay bunsod ng sobrang taas ng presyo ng langis mula nang sumiklab ang gyera sa Middle East. May ulat si Dante Amento. February 28, 2026 nang magsimula ang gyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Kaliwat kanan ang mga naging pag-atake kung saan maraming oil infrastructures sa Middle East ang nawasak dahil sa digmaan. Habang naging malaking hamon rin ang usapin sa Strait of Hormuz na siyang pangunahing dinadaanan ng mga oil tanker. Dahil sa tensyon at hindi matapos-tapos na hidwaan, nagresulta ito ng labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa global market. Dito sa Pilipinas, mula nang sumiklab ang gyera, sunod-sunod na ang ipinatupad na mega oil price hike ng mga kumpanya ng langis. At ito ang pangunahing dahilan kaya't mabilis na umakyat sa 7.2% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Abril ngayong taon. Batay sa report kahapon ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 122.7% ang naitalang inflation rate sa pagtaas ng presyo ng diesel noong nakaraang buwan, habang 59.6% naman ang sa gasolina. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, ito na ang pinakamataas na antas ng inflation rate na nai-record para sa diesel at gasolina mula pa noong December 2018. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril kumpara noong Mayo ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may 21.4% inflation rate. Ito ay may 33.1% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa.
At dahil sa sobrang taas ng presyo ng diesel at gasolina, bumilis sa 21.4% ang inflation sa sektor ng transportasyon na nag-ambag ng malaki sa 7.2% na headline inflation sa bansa. Ayon pa sa PSA, mas naramdaman ang pagtaas ng presyo ng petroleum products sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation para sa transport itong Abril ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may 59.6% inflation rate at diesel na may 122.7% inflation rate at other passenger transport by road na may 4.1% inflation rate, particular dito ang pamasahe sa tricycle. Paliwanag pa ng ahensya, nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng petroleum products ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Ito ay dahil binabayaran ng US dollar sa global market ang binibiling diesel at gasolina. At dahil mas nabibili ito sa mas mahal na presyo, nagre-resulta yan sa pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan gaya ng sa tricycle. So yung impact nitong paghina ng piso, nag-contribute siya doon sa pagtaas ng presyo ng mga inputs, particularly yung mga ini-import natin at it has impacted the inflation rate, among others. Bukod sa mga nasa transportation sector, malaki rin ang epekto ng mataas na presyo ng diesel maging sa mga mangingisda dahil ginagamit din nila ito upang mapagana ang kanilang mga bangka sa pagpalaot. Ito naman ang siyang nagiging dahilan kaya tumataas ang presyo ng isda sa merkado. Bukod sa tensyon sa Middle East, inihayag ng PSA na maaari ding makaapekto sa presyo ng pagkain, kuryente at tubig sa mga susunod na buwan ang epekto ng matinding init ng panahon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ang Philippine National Police sa pinagkakatiwalaan ng mamamayang Pilipino base sa resulta ng pinakahuling survey ng Okta Research. Nakakuha ang Philippine National Police ng 63% trust rating habang 61% naman ang kanilang satisfaction rating sa unang bahagi ng taong 2026. Nagpasalamat naman ang PNP sa patuloy na tiwala at kumpiyansa ng mamamayang Pilipino. Nangako din ito na lalo pang pagbubutihin ang trabaho para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan para maprotektahan ang komunidad. Iginiit ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi dapat sisihin ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, ang bill shock na nangyari ay dahil sa generation cost mismo ng Meralco. Wala pa anya sa kalahating sentimo ang napupunta sa lifeline rate subsidy na nakalaan sa diskwento ng 4Ps members. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development noong nakahandang 3.19 billion pesos na halaga ng ayuda para sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Ayon sa DSWD, binubuo ito ng mga stockpile ng pagkain at standby funds na ibibigay sa mga local government unit. Ayon sa ahensya, sa lalawigan ng Bicol, mayroong naka-standby na higit 260,000 na family food packs na naka-preposition at ipinamamahagi sa mga apektadong residente. Inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa plenaryo ang Chairman's Progress Report kaugnay sa isinagawang investigasyon sa issue ng maanumalyang flood control projects. Paliwanag ni Senator Panfilo Ping Lacson, dahil kulang pa ng pirma para maging formal na committee report, ay idinaan na lang niya ito sa pamamagitan ng privilege speech. May report si Jed Neresina. Ilang pangalan ng senador ang kasama sa mga inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na makasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa flood control project scandal.
Base sa Chairman's Progress Report ni Senator Panfilo Ping Lacson kahapon sa plenaryo, ipinresenta niya ang mga posibleng criminal cases na maaaring isampa laban sa ilang individual na umano'y dawit sa kontrobersyal na mga proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Gayunpaman, hindi na inisa-isa o binanggit pa ni Senator Lacson ang pangalan ng mga nasabing individual, ngunit kasama sa lumabas na pangalan sa listahan, si Senator Jinggoy Estrada. Agad namang nagpaliwanag ang senador matapos ang sesyon at hindi siya nababahala sa We got Yakult for Tulong Protection! Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka tiyan! Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, inihahandog namin ang isang dokumentaryo patungkol sa isang unit ng hukbong katihan ng Pilipinas na pinamumunuan ng mga kababaihan. Ating alamin kung paano nila ginagampanan ang kanilang mga tungkulin ng may matibay na paninindigan, dedikasyon at tunay na malasakit sa mamamayan. Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Sir, saan ba dito George Street, sir? At sa kabilang street pa yun, sir. Kaya pa ako naghahanap, sir. Grabing init pa naman ngayon. Oo nga eh. Pero sanay naman ako dyan eh. Parang nahihilo ako. Sir! Sir! Nangyari sa'yo, sir! Sir! Ang heat stroke ay maaaring magsimula sa simpleng hilo at sakit ng ulo. Ngunit kapag napabayaan, maaaring humantong ito sa pinsala sa utak o kamatayan. Kapag may senyalis ng heat stroke, dalhin agad sa malamig o malilim na lugar. Palamigin ang katawan. Painumin ng tubig kung may malay. At agad humingi ng tulong medikal. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Isipin nyo kung may mangyaring malaking sakuna. Hindi naman agad makakapunta yung mga rescuers eh. Lalo kung lindol ang pinag-uusapan natin. Lord, please, send some help, Lord. Hindi naman natin alam kung kailan to tatama eh. 'Di ba? Kaya dapat lang talaga nakahanda tayo. Oh, Ian! Oh, Ang aga pa. May lakad ka? oo, pupunta ako sa BIR para magbayad ng buwis. Alam mo na, kailangan maaga tayo para makaiwas sa mahabang pila at abala. Bakit naman kailangan mo pa magbayad ng buwis? Obligasyon natin yan bilang mamamayan. Ang buwis natin ang ginagamit na pondo ng ating pamahalaan para sa pagpapagawa ng infrastruktura, libreng pagpapaaral, mga gamot na kanilang binibigay at iba pang mga serbisyo sa bawat Pilipino. Ganun ba? Akala ko kasi pandagdag gastos lang sa atin yan. Aba, hindi. Yung mga kalsada, tulay, gusali at serbisyong binibigay ng gobyerno, yan yung kontribusyong bunga ng tugot pawis ng bawat Pilipino. Magbabayad na rin ako ng buwis kung gano'n naman pala. Eh kaso, hindi pa pala maayos yung mga papeles ko. May panahon pa naman kasi extended hanggang May 15 ng huling araw ng filing ng Income Tax Return o ITR. Paalala ko lang, huwag mo nang paabutin ng deadline. Okay, sige. Salamat sa paalala, kaibigan. Sige. Magbayad ng tamang buwis. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Sa bawat oras, bawat pangyayari, ang balita ay mahalaga. Anumang issue,
anumang krisis o sakuna, ang inyong mga tagapagbalita. Sandigan at maaasahan. Ito ang balita. Subok na ng panahon sa paghahatid ng tapat at makabuluhang impormasyon. Mas pinalawak, mas pinalakas. Ito ang balita. We are the PFP Lady Firefighters. Catch us in the UKL Season 4. Hashtag Winning Sports, Feeding for Charity. Firefighters! Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Laguna, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa San Pedro, ang Barangay Calendola, GSIS, Sampaguita Village, San Antonio, San Vicente, Riverside at United Bayanihan. Sa Binyan, ang Barangay Binyan, Malamig at San Francisco. Barangay Santo Domingo sa Santa Rosa, Barangay Casile sa Cabuyao at Barangay Canlubang sa Calamba. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. So now, faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of these is love. Love is highly recommended in the Bible. Numerous verses were written about the importance of love. Scientifically speaking, love causes positive changes in our emotions and release hormones that uplift our mood and gives us the feeling of hope. Learn more interesting facts about love from the most informative book of all time. This is UNTV, reminding you to make it a habit to read the Bible. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Bulacan at Cavite, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa probinsya ng Bulacan, ang Barangay San Isidro, Ciudad Real at San Roque sa San Jose del Monte. Sa Norsagaray, ang Barangay San Lorenzo. Sa Doña Remedios Trinidad, ang Kamatsin, Kabayunan, Sapang Bulak, Bayabas, Kamatchile at Pulong Sampaloc. Sa probinsya ng Cavite, Barangay San Jose sa General Mariano Alvarez. Sa Carmona, ang Bangkal, Kabilang Baybay, Lantik at Mabuhay. Barangay Carmen at Inchican sa Silang. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang may kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. All things in the universe have an end. Proofs of this include the stars that die and turn into black holes, the disappearing rings of Saturn, and the declining state of our planet. This scientific fact was written in the Holy Scriptures long before it was discovered by modern technology. It was stated in Psalms chapter 102, verses 25 to 26. Of old hast thou laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure. Yea, all of them shall wax old like a garment. As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. Learn more interesting facts from the most informative book of all time. This is UNTV, reminding you to make it a habit to read the Bible.
Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Taguig at Muntinlupa, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa Taguig City, Bagong Bayan, Bagong Tanyag, Upper Bikutan, Central Bikutan, Lower Bikutan, Maharlika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, South Signal Village, Ususan at South Daang Hari. Sa Muntinlupa City, Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, Sukat at Tunasan. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. The fingerprint is primarily used to identify people. In fact, it has a significant role in solving crimes. Francis Galton, an English scientist, found out that no sets of fingerprints are the same. Did you know that the idea of fingerprints was already in the Bible thousands of years ago? According to Job chapter 37 verse 7, He sealeth up the hand of every man, that all men may know his work. Fingerprints are God's marks on human hands. Make it a habit to read and learn more about the Holy Scriptures. A reminder from UNTV, your public service channel. Nagbabalik ang C-News. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang paglalagay ng price cap sa ilang commodities bunsod ng biglaang pagtaas ng presyo nito. Kaninang umaga, nagsagawa ng price monitoring sa ilang pamilihan ang ahensya upang suriin ang ilang pangunahing bilihin na contributor sa naging pagbilis ng inflation. At para sa detalye, makibalita tayo kay Mia Alonso live. Mia, anong produkto yung nasa listahan ng DA na posibleng lagyan ng price cap at ano yung dahilan nito? Sa imported na bigas na naisumite na sa Pangulo at hinihintay na lamang ang approval, isa rin sa tinitingnan ngayon ng Department of Agriculture ang paglalagay naman ng price cap sa karne at sa karo. Kaninang umaga, nagsagawa ng market monitoring ang Department of Agriculture sa ilang palengke sa Quezon City upang suriin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 6.1% ang food inflation noong April, na ang pangunahing nagtulak ng pagbilis ay ang pagtaas ng bigas, mais, isda at gulay. Kaya naman aminado ang ahensya na sa ganitong pagkakataon, mas kinakailangan ng pagpapabilis sa pagpapatupad ng price cap sa mga nagtaas na produkto. Iba po ang price cap sa MSRP. Yung MSRP po kasi natin na nasa 43 ngayon, yun ang ating MSRP. Hindi po tayo masyado naging strict at pinabayaan po natin dahil nga po may krisis. Pero ito nga po, pag lumabas po yung price cap, pwede po nating utusan ating mga kapulisan para po i-apprehend. Kasi pag nakitang more than 50 yan, dahil nga po ito ay price cap na, may violation na yun, automatic. Bukod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas, nahihintay na lamang ang approval ng Pangulo para tuluyan ng ma-implementa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, pinag-aaralan na rin ngayon ng DA ang paglalagay nito sa carrots at baboy. Pork, carrots, yan po yung nasa listahan po natin ngayon ng medyo mataas po kasi. So, lalagyan po natin ng, pinag-aaralan po na kung lalagyan po natin ng price. Mga magkano? Sa carrots ata nasa 100, sa pork po nasa 380. Yung liempo. Actually, yung liempo lang. Yun po yung plano. Sa obserbasyon ng ahensya, nagkaroon ng rapid increase o bigla ang pagtaas sa presyo ng karot. Samantalang sa kami naman ng baboy,
Umaabot na sa 400 to 500 pesos at kada kilo nito. Aga kaya naman sakali na tuluyan ng maipatupad at maaprubahan itong pag-iimplementa na price cap sa bigas, tiniyak ng ahensya na mas magiging mahigpit ang enforcement nito sa pagpapatupad sa mga pamilihan. Pero tiniyak naman din ng DA na magiging patas ang magiging prestuhan na itatakdang price ka para naman meron pa rin nakitain ang mga retailers sa merkado. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ata. Maraming salamat, Mia Alonzo. Inaasahan makakapaglabas ang House Panel ng Consolidated Kalinga Bill na siyang tutugon sa iba't ibang epekto sa bansa ng gulo sa Middle East. Sa panukalang batas na ito, layon nitong maging batayan ng mga polisiyang ipatutupad ng gobyerno sa tuwing nakararanas ang bansa ng isang national energy crisis. May ulat si Evan Alvarez. Nakakuha ng sapat na suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang inihaing Kalinga Bill ni na House Speaker Faustino Boji III at ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos sa gitna na nangyayaring krisis sa langis. Sa isinagawang pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o LEAD kahapon, iba't ibang suwestyon ang narinig ng komite na maaari nilang gamitin upang mas maging epektibo ang panukalang batas. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, babalangkasin nila ang mga rekomendasyong nakuha mula sa pagdinig. So, papasalamat po kami sa iba't ibang mga departamento at iba't ibang mga secretaries, but we are sure that by next week, we will come up with a consolidated Kalinga Bill that will address itong ating energy crisis in the short term, in the medium term, and in the long term. Layo ng House Bill No. 8834 o Komprehensibong Alalay sa Livelihood, Inflation, na Negosyo and Goods Assistance o Kalinga Act na magkaroon ng Emergency Response Framework upang tugunan ang krisis sa enerhiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa price hike sa petroleum products. Sa pagpupulong kahapon sa Kamara, tinalakay ang mga agarang tugon ng gobyerno sa pangangailangan ng iba't ibang sektor, hindi lang ng mga mahihirap, kundi maging ang middle class at minimum wage earners. Napag-usapan na rin ang mga maaaring solusyon upang gawing resilient ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina. So how do we do it? Is we need to develop a system whereby nagiging less dependent tayo sa gasolina. So yun lahat po ang ating mga pinag-uusapan, pati po sa pagpababa ng kuryente ay tinake up natin para makita natin kung ano yung magiging epekto nito para mas maging masigla ang ating ekonomiya. Ngunit para sa Makabayan Bloc, hindi ito ang solusyon sa kasalukuyang problema ng bansa, lalo pat lumobo na sa 7.2% ang inflation rate noong Abril. Ayon sa grupo, ang mga nakapaloob sa panukala ay pawang short-term o stopgap responses lamang. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa plenaryo ang Chairman's Progress Report kaugnay sa isinagawang investigasyon sa issue ng maanumalyang flood control projects. Paliwanag ni Senator Panfilo Ping Lacson dahil kulang pa ng pirma para maging formal na committee report ay idinaan na lang niya ito sa pamamagitan ng privilege speech. May report si Jed Neresina. Ilang pangalan ng senador ang kasama sa mga inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na makasuhan dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa flood control project scandal. Base sa Chairman's Progress Report ni Senator Panfilo Ping Lacson kahapon sa plenaryo, ipinresenta niya ang mga posibleng criminal cases na maaaring isampa laban sa ilang individual na umano'y dawit sa kontrobersyal na mga proyekto kontra bahan ng pamahalaan. Gayunpaman, hindi na inisa-isa o binanggit pa ni Senator Lacson ang pangalan ng mga nasabing individual, ngunit kasama sa lumabas na pangalan sa listahan, si Senator Jinggoy Estrada. Agad namang nagpaliwanag ang senador matapos ang sesyon at sinabi na hindi siya nababahala sa rekomendasyong ito ng komite. Nanindigan din ang na wala siyang ginawang insert
Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Laguna, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa San Pedro, ang Barangay Calendola, GSIS, Sampaguita Village, San Antonio, San Vicente, Riverside at United Bayanihan. Sa Binyan, ang Barangay Binyan, Malamig at San Francisco. Barangay Santo Domingo sa Santa Rosa, Barangay Casile sa Cabuyao at Barangay Canlubang sa Calamba. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Feeling weary and lonely? It might affect your health. According to the researchers, lonely people had greater risk of early death as compared to those with good social connections. Interestingly enough, this scientific fact has been stated in the Bible thousands of years ago. In the book of Proverbs, chapter 17, verse 22, it says, "A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones." Make it a habit to read and learn more about the Holy Scriptures. A reminder from UNTV, your public service channel. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault sa mga nakatira sa Bulacan at Cavite? Ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa probinsya ng Bulacan, ang Barangay San Isidro, Ciudad Real at San Roque sa San Jose del Monte. Sa Norsagaray, ang Barangay San Lorenzo. Sa Doña Remedios Trinidad, ang Kamatsin, Kabayunan, Sapang Bulak, Bayabas, Kamatchile at Pulong Sampaloc. Sa probinsya ng Cavite, Barangay San Jose sa General Mariano Alvarez. Sa Carmona, ang Bangkal, kabilang Baybay, Lantik at Mabuhay. Barangay Carmen at Inchican sa Silang. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang may kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Nagbabalik ang C-News. Tinuligsa ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang pahayag ni Senator Robin Padilla kaugnay ng napipintong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa tanong kaugnay ng posibleng impeachment trial sa pangalawang Pangulo, iginiit ng senador na trabaho ng minority ang mag-oppose. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licos live. Rosalie, anong pahayag ni Representative De Lima sa sinabi ni Senator Padilla? Aga maituturing na obstructionist ang tutulan ng lahat ng hakbang ng majority sa Senado man o sa Kamara. Yan ang pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima kaugnay ng sinabi ni Senator Robin Padilla. Ito ay matapos tanungin ng senador sa isyu ng posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sagot ni Senator Padilla, kapag sila ay nag-oppose sa gagawing paglilitis, huwag sabihin na sila ay bias. Dagdag pa nito, trabaho ito ng minority at parliamentary procedure ito na dapat sundin. Ngunit ayon kay Congresswoman De Lima, hindi lahat ay nararapat tutulan. Now, that's not my understanding of our job here. Yes, we fiscalize, we oppose yung mga sa tingin namin hindi mga magandang polisiya, hindi mga magandang legislative measures, but we're not supposed to be an obstructionist. Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority.
Samantala, magtataka naman si Representative De Lima sa magiging basehan ng mga boboto ng no o tututol sa impeachment ni VP Duterte sa plenaryo ng Kamara. Sa gitna ito ng kawalan ng ebidensyang inilatag ni VP Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment. So ano magiging basis ng no vote nila? So it to be something political. No, kasi hindi nga, and then the probable cause was definitely met more than the threshold of probable cause. Nakuha yon, nakita yon. So what will be the basis of negative vote? So there must be, they would have reasons of their own. Sa susunod na linggo, inaasahang matatalakay na at mapagbobotohan sa plenaryo ng Kamara ang resolusyong articles of impeachment laban kay VP Duterte. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inamin ni Vice President Sara Duterte na walang alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pangalawang impeachment complaint na isinampa laban sa Vice Presidente. Bagamat halos tungkol sa politika ang kanila na pag-usapan, nang dumalaw ito sa dating Pangulo sa ICC Detention Facility, hindi binanggit ni VP Sara ang kinakaharap niyang reklamo. Anya, mas mabuti pang walang alam ang dating Pangulo para hindi na ito labis pang mag-alala. Hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment at hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya. Tapos mag-overthink siya. Siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay. Lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso ng mga congressman at iba pang politiko kasama na ang administrasyon. Samantala, unfair o hindi patas para kay Vice President Sara Duterte ang pagdadawit sa kanyang pamilya sa impeachment proceedings. Ayon sa Vice Presidente, mga pribadong individual ang mga ito na kung tutuusin ay walang kinalaman sa mga reklamong isinampa laban sa kanya. Well, I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President. And hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. Kasalukuyang pinagpupulungan sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga sitwasyon at pagtugon sa sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Kabilang sa pagpupulong ang disaster relief team mula sa Japan at National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mula sa Pasig City, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang napag-usapan sa pagpupulong sa MMDA kaugnay ng sunog sa Navotas Landfill? Nakakakita na ng liwanag at matatapos na ang pag-aapula ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Ito ang kinumpirma ng Navotas City Action Center sa pagpupulong dito sa opisina ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong araw. Patuloy na nagpapatupad ng mga hakbang ang mga otoridad para sa mabilis na pagpapaala ng sunog sa landfill sa Navotas City na nagsimula pa noong April 10. Sa pulong ng MMDA kasama ang mga kawani ng mga kawani
National Disaster Risk Reduction and Management Council, Department of Environment and Natural Resources o DNR, Office of Civil Defense at iba pang kaukulang ahensya ng pamahalaan. Nagbigay ng situational briefing ang lokal na pamahalaan ng Navotas sa estado ng landfill. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, may pagkukulang sa safe closure at rehabilitation plan ng landfill matapos itong abandonahin ng operator nito. Sa kabila nito, malaking bahagi na ng sunog ang naapula na. Ayon na rin yan kay Navotas Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Von Villanueva. May 1, nasa 47.98%. May 2, 52.74%. May 5, ito ho, estimate 72 to 80%. Pero naglabas na po kanina ng official, nasa 79.6% na po tayo sa site. Okay, so may basis na tayo. 79.6 po ang actual accomplishment sa site. Nagbigay rin ng update ang lokal na pamahalaan sa environmental condition at kalidad ng hangin na naapektuhan ng Navotas landfill fire. Ito ho ay technical report from EMB, DNR, which they can also confirm, nandito naman po sila. Ang quality of air po ay good and fair na. Meaning, from what it was, we are now almost done. Maganda na po ang quality of air sa palibot at labas po ng Navotas, pati po sa buong NCR. Ella, kasama rin sa pulong ang grupo mula sa Japan Defense Team, mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA, sa koordinasyon ng Japanese Embassy sa bansa na tumutulong sa containment operations. Mula dito sa Pasig City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. 20 guro ang dumulog sa tanggapan ng Police Regional Office 4A at Highway Patrol Group. Ito'y upang magpasaklolo sa ginawang panluloko sa kanila ng isang Pakistani national na suspect sa sinasabing pagkuha ng sasakyan na pababayaran sa mga nabiktima niyang teachers. May ulat si Lea Ilagan. Arestado sa kasong illegal recruitment ang isang Pakistani na ito sa Baguio City noong May 2. Nang isailalim sa beripikasyon ng mga pulis, si alias Ya Habibi nadiskubre na siya rin ang nirereklamo ng nasa 20 mga guro dahil sa panluloko sa Ilocos at Cordillera Administrative Region. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Hansel Marantan, modus ng grupo ni Ya Habibi na alukin ng 30,000 piso ang mga guro kapalit ng mga dokumento at identification cards ng mga ito na gagamiting requirement sa pagkuha ng sasakyan. Bordering to being gullible, like they are being offered 30,000 pesos to use their personal identities, personal circumstances, referring to the IDs and all that, being a teacher, PRC IDs and all. And thus, they were able to nakapaglabas sila ng motor vehicles like Vios, Mirage, Lavina and all. Medyo low-key siya na motor vehicle, but just the same, ito yung modus nila. Pangako pa niya ng grupo ni Ya Habibi na walang magiging problema ang mga guro sa naturang transaksyon. Kaya naman, nainganyo ang mga ito na pumayag sa alok ng naturang grupo. I was promised by Habibi that he will continue to pay the monthly amortization of the sidecar without problem. Tapos ano po yung promise sa inyo? After yung mabayaran yung sasakyan, mapupunta ba sa inyo or hindi naman? It doesn't matter to me, basta po kunin yung sila. Sinabi ni Brigadier General Marantan, ginagamit ng grupo ni Habibi ang dokumento ng mga guro para makaloan ng sasakyan. Matapos ma-approve at ma-release ang sasakyan, pinarerentahan niya ito o kaya naman ay ibinibenta ng cash. Habang ang mga guro naman ang tinatawagan at sinisingil ng mga bangko. Now, the poor teacher, given 30,000 na received nila from the syndicate, no payments made by the syndicate anymore, and thus the banks, inahabol na sila
because of the non-payment of monthly dues. Bukod sa grupo ni Habibi na pinaghahanap ng mga otoridad, inaalam din ng pulisya kung sino ang kasabwat ng mga ito sa Land Transportation Office dahil sa mabilis na mga dokumentasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalo pang pinalalakas ng Pilipinas at ng Japan ang kanilang defense cooperation sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa isang bilateral meeting kagabi, pinag-usapan ng mas pagpapalalim pa ng ugnayan pang depensa ng dalawang bansa. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Pinagtibay pa ng Pilipinas at Japan ang kanilang pangako na paigtingin pa ang kanilang kooperasyon sa larangan ng depensa. Yan ang naging sentro ng pagpupulong kagabi nila Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi. Binigyang diin ng defense official ng Japan ang matibay nilang koordinasyon sa Pilipinas sa gitna ng lumalalang mga hamon sa usapin ng seguridad. Ayon kay Koizumi, naging makabuluhan at malalim ang kanilang naging talakayan ni Secretary Chodoro, lalo na sa pagpapalawak ng kooperasyon sa policy, operations at defense technology. As the regional and the international security environment becomes increasingly severe, Japan and the Philippines have been working in close coordination. Kasama sa mga napag-usapan sa bilateral meeting ang mga hakbang sa pagpapalawak ng kooperasyon sa defense equipment at kabilang dito ang posibleng paglipat ng Abukuma-class destroyer at TC-90 aircraft. Natalakay rin ang tungkol sa pagbuo ng isang working group na tututok sa mas pinalawak na ugnayan sa policy, operations at equipment. Through this statement, we agree to establish a working group bringing together the policy, operational, and the equipment divisions of the defense authorities of both countries. We also agreed to move forward with discussions aimed at realizing comprehensive equipment cooperation, including education and training, maintenance and sustainment, operational coordination, information sharing, and the proper management of transferred equipment. Kinilala rin sa naturang meeting ang Reciprocal Access Agreement na nagbigay daan sa mas malawak na partisipasyon ng Japan sa Balikatan 2026. Mula sa 140 na mga sundalo noong nakaraang taon, umabot sa 1,400 Japanese military personnel ang lumahok ngayong taon. Dahil dito, mas umangat nila ang antas ng pagsasanay, kabilang na ang kauna-unahang live fire training ng surface-to-ship missile ng Japan sa Pilipinas. We were able to bring in equipment to the Philippines and participate in more advanced training, which had not been possible previously. As a result, the quality and the quantity of the exercise have improved dramatically. This includes the first ever live fire training of surface-to-ship missile conducted by Japan in the Philippines. Muli namang iginiit ng Japan at Pilipinas ang kanilang pagtutol sa anumang pagbabago sa status quo sa pamamagitan ng puwersa sa South China Sea at East China Sea. We concurred that both sides would hold consultations when necessary to ensure the security of both countries and the peace and stability of the region. In particular, as unilateral attempts to change the status quo by force or coercion continue to be observed in the surrounding waters of our two countries, enhancing maritime domain awareness capabilities is essential to prevent contingencies and to maintain maritime order based on the rule of law. Samantala, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang kahalagahan ng pagbisita ng Japan, kasabay ng ika-70 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. That of actually our troops working shoulder to shoulder, because that to me capsulizes our vision going forward and our trust in one another. Ayon kay Secretary Chodoro, mahalaga ang diretsahan at bukas na ugnayan ng mga leader upang maisulong ang mga parehong layunin. Pinasalamatan din ito ang papel ng Japan sa pagtugon sa mga sakuna sa bansa,
humanitarian assistance and disaster response, kabilang ang technical na tulong sa insidente ng sunog sa Navotas landfill. Samantala, kinondena naman ng kalihim ang paninira umano sa Japan. But I condemn the vilification of Japan, belated vilification and inappropriate reference to the past by China's over-reliance to warn us and to smokescreen what they themselves are despicably doing right now. I mean, I condemn their vilification of Japan. It's unfair, uncalled for, and actually dishonest. Ngayong araw nakatakdang dumalo sa balikatan exercise sa Paway, Ilocos Norte si Secretary Chodoro at Japan Defense Minister Shinjiro upang saksihan ang maritime strike kung saan gagamitin ng Japan ang kanilang Type 88 missile. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ng Philippine National Police ang kahandaan sa operasyon para sa pag-host ng bansa sa ika-48 na Association of Southeast Asian Nations Summit. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., naka-heightened alert na ang mga pulis sa Region 7. Sa katunayan, nasa higit 7,300 na tauhan mula sa PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Department of Health at iba pang katuwang na ahensya ang ipinadala sa Central Visayas. Kabilang sa tungkulin ng mga pulis ay ang pangangalaga sa seguridad ng mga lugar na pagdarausan ng pagpupulong. Gayon din ang proteksyon sa convoy at mga ruta, pagbabantay sa baybayin at himpapawid, pamamahala ng trapiko, tulong medikal at mga operasyon sa pagtugon sa emergency. Mayroon ding mga cyber patrol unit para bantayan ang disinformation at mga digital na banta sa buong panahon ng ASEAN. Pinalakas din ng PNP ang intelligence gathering para mapigilan ang anumang posibleng panganib sa seguridad. Sa kabila ng malawakang deployment ng mga tactical unit, nilinaw ni Police General Nartates na wala namang kasalukuyang banta sa seguridad ng ASEAN. Nagsisimula ng dumating sa Mactan, Lapu-Lapu City ang mga delegasyon mula sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ngayong araw. Kaugnay ito ng magaganap na 48th ASEAN Summit and related meetings na magsisimula bukas. Mula sa International Media Center sa Mactan, Cebu, may live report si Gladys Toabi. Gladys, kumusta ang paghahanda dyan sa pagdating ng mga leader ng ASEAN? Ella, naka-alerto na ang mga otoridad ng Cebu para sa pagdating ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa magaganap na 48th ASEAN Summit and related meetings na magsisimula bukas. Nakakalat na sa paligid ng Mactan New Town ang mga pulis para matiyak ang seguridad sa lugar kung saan magaganap ang mga pagpupulong. May mga ipinatutupad na ring road closures o road control sa ilang bahagi dito sa Lapu-Lapu City, partikular na sa bahagi ng Mactan hanggang sa Punta Inganyo na malapit lang at nasa paligid ng Mactan New Town. Kaya pinapayuhan ang mga motorista na planuhin ang kanilang mga biyahe upang maiwasang maabala. Kaugnay nito, idineklara na rin bilang special non-working holiday ang May 6 hanggang May 8 sa Mandaue City at Cebu City. Ito ay bilang dagdag seguridad dahil dalawang lungsod na ito ay kasama sa mga lugar na dadaanan ng mga delegado. Bukas bago maganap ang leaders meeting, may mangyayari munang mga ministerial level meetings, kabilang na ang pagpupulong ng foreign ministers at ASEAN Economic Community meeting. Dito naman ay tatalakayin ang mga ilalabas na outcome documents ng ASEAN leaders, kabilang narito ang posisyon ng ASEAN sa Middle East conflict. Ella, mamayang gabi ay inaasahan naman ang pagdating ng Sultan ng Brunei na si Hassanal Bolkiah at si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang chair ng ASEAN ngayong taon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi.
Posibleng magkaroon ng lahar flow mula sa Mayon Volcano kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Samantala, sinabi pa ng ahensya, sa loob ng 2 buwan ay maaring magkaroon ng pagbabago sa alert level ng bulkan depende sa magiging aktibidad nito. Alamin natin ang detalye kay JP Nunez. Nasa 66 million cubic meters na ng volcanic materials ang naipon sa dalisdis ng Mayon Volcano dahil sa ilang buwan nitong aktibidad. Kaya naman ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol, kung magkakaroon ng malalakas na ulan dulot ng bagyo, maaaring magkaroon ng lahar flow sa mga daluyan ng tubig. Kaya naman pinag-iingat ang mga residenteng nakatira sa mga ilog na maaaring daanan ng lahar. Sa monitoring ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, mayroong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagaman sa kategorya nito, unlikely o wala pang tsansa na mabuo ito bilang isang ganap na bagyo. So kapag may malakas na pag-ulan, pwedeng bumaba ito as lahars. And again, may mga galis tayo, may mga river channels tayo. Doon dadaan yung mga volcanic materials natin. And delikado to, lalo sa mga taong nakatira malapit sa mga riverbanks. Samantala, patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS ang mga parametro ng Mayon kung dapat nang itaas o ibaba ang alert level nito. Kung ikukumpara sa nakalipas na aktibidad ng bulkan noong 2023, nasa 6 na buwan na binabantayan ng PHIVOLCS ang Mayon bago ito nagkaroon ng pagbabago sa alert level. Ibig sabihin kung nagsimula ang effusive eruption nito noong Enero ngayong taon, maaaring sa loob ng 2 buwan ay malalaman na kung magbabago ang aktibidad nito para pagbatayan ng bagong alert level. Minomonitor natin ang volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, pati yung ground deformation at surface activity tulad ng lava effusion, lava fountaining, kapag meron tayong malalakas na explosions, rockfalls at PDCs. Hindi naman inaalis ng PHIVOLCS ang posibilidad na mas tumaas pa ang aktibidad ng Mayon Volcano na maaaring maging indikasyon ng tuluyang pagputok nito. The possibility na masusundan pa is always there kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung effusive eruption natin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-accumulate ng lava doon sa dalisdis ng bulkan, sa upper slopes. And again, kung maging unstable ito, pwede siyang bumagsak. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mga lokal na pamahalaan na isinailalim sa state of calamity na prioridad ang pangangailangan ng pagkain, kalusugan at agrikultura ng mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nakaalalay naman ang Office of Civil Defense sa paghahatid ng tulong sa mga apektado ng kalamidad. Para sa detalye ng balita, may report si Ryan Salatandol, live. Ryan, ano-ano ang mga hakbang na ginagawa ngayon ng mga LGU sa Albay para masuplayan ang pangangailangan ng mga residente sa pagkain, kalusugan at agrikultura? Yes, Ella, magandang tanghali. Matapos nga naaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang state of calamity dito sa 8 bayan sa Albay, puspusan na itong ginagawang pagtugon ng mga LGU sa pangangailangan ng ating mga kababayan dito na apektado ng Bulkang Mayon. Ela, sa Ginubatan Albay, patuloy ang pag-ikot ng lokal na pamahalaan, katulong ang Office of Civil Defense Region 5 upang mamigay ng 24,000 na tag 6 liters bottled water para sa mga kababayan nating apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Una nang nagkaloob ang OCD ng mga hygiene kits at iba pang mga essential goods sa ating mga kababayan. Ito yung direktiba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ng ating Civil Defense Administrator at SND na talagang ibigay ang tulong agad-agad. Huwag papabayaan ang lalo na itong ginubatan which is zero talaga yung tinamaan. Ang ating opisina is 24 hours doon na monitor natin ano pa ba pangangailangan.
Ang local government unit naman ng Ginubatan matapos aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang pagdedeklara ng state of calamity, agad nitong tinugunan ang pangangailangan sa pagkain, tubig, gamot at maasistihan ang mga magsasaka na lubhang naapektuhan at nalugi dahil sa makapal na abo na ibinuga ng bulkan. Sa initial na report, nakapagtala na ng 1.5 million pesos na damage sa agrikultura. Samantala, lubos naman ang pagpapasalamat ng LGU Ginubatan sa tulong ng bawat government agencies, uniformed personnel, Office of Civil Defense, provincial government at national government upang tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan dito sa Ginubatan, Albay. At yan muna ang latest live mula dito sa Ginubatan, Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang pansamantalang pagpapatigil ng Estados Unidos sa operasyon nitong Project Freedom sa Strait of Hormuz na nagsimula lamang nitong Lunes. Ayon kay Trump, ito ay dahil sa anyay great progress na isinasagawang pakikipag-usap nito sa Iran. Narito ang ulat ni JP Nunez. Matapos ang isang araw na pagsisimula ng Project Freedom, ang operasyong naglalayong gabayan ang mga stranded na barko palabas ng Gulf, ipinahayag ni US President Donald Trump na magkakaroon ito ng short pause. Ayon sa Pangulo, ito ay bunsod ng mutual agreement dahil sa malaking pag-unlad o great progress sa isinasagawa nitong diplomatikong solusyon sa tensyon sa Middle East. Nilinaw ni Secretary of State Marco Rubio ang Project Freedom ay hindi offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. You're not going to let some fast boat come up on a ship and shoot it up. We're going to respond to it, and we've been successful at it. Subalit taliwas naman dito ang ipinapalabas ng Iranian state media. Ayon sa kanila, ang hakbang na ito ay pag-atras o retreat ni Trump matapos ang umano'y pagkabigo nitong muling buksan ang crucial na daluyan ng langis. Samantala, sa isang press briefing, kinumpirma ni Secretary of State Marco Rubio na opisyal nang tapos ang orihinal na US-Israeli offensive na tinatawag na Operation Epic Fury. Our president, has proven time and again that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them but ultimately good for the world. The diplomatic path, if there's a real diplomatic path. Bagaman nais ng Amerika ang kapayapaan, nagbabala si Rubio sa pinuno ng Iran na pag-aralang mabuti ang kanilang mga hakbang matapos magdulot ang mga pag-atake ng US ng matinding pinsala sa ekonomiya ng Iran. If there is one there, it could be one that leads them to reconstruction, to prosperity, and to stability, and to not posing a threat to the world. The alternative is growing isolation, economic collapse, and ultimately total defeat. I know what the right choice is for Iran. I hope that the people over there making decisions will make the right one. Sa kabila ng mga pahayag na ito, nananatiling mataas ang tensyon sa gitnang silangan. Iniulat ng UK Maritime Trade Operations o UKMTO na isang cargo vessel ang tinamaan ng unknown projectile sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, inakusahan ng UAE ang Iran ng pagpapalipad ng mga missile at drone sa kanilang teritoryo, bagay na itinanggi naman ng Tehran. Inaasahang magiging focus ng diplomasya ni Trump ang issue sa kanyang pagbisita sa China sa susunod na linggo, kasabay ng pakikipag-ugnayan nito sa bansang Japan upang tuluyang maresolba ang krisis sa enerhiya at malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 55, versikulo 22 na nagsasabi, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka.
hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.